Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi biten na August bonus reading para sa usaping pera and career. So Virgo, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung anong darating sa inyo pagdating sa inyong kaperahan at pagdating sa inyong karera. So sit back, relax, and enjoy our reading. This is your August bonus reading. So, excited ka na ba malaman kung ano ang inyong kaperahan at na karera this time? Ano? So, Virgo, mga kapwa ko Virgo, ang birthday ko po ay September 18. Kamusta po kayong lahat? Hopefully po ay okay kayo. So, just relax. Open your mind, open your heart at pag-usapan natin kung ano ang mga posibilidad and also kung ano yung talaga mga bagay na aasahan mo para sa buwan na ito. So Virgo, meron tayong isang tanong, isang sagot portion. So kung meron kang pangmalakas ng isang tanong, you can ask that to me at the end of our reading. Pero sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba. Sekreto lang natin yung question mo. Sa isip mo lang yan, sasagutin ko yan later. Okay? So use your intuition ha, Virgo, para makuha mo yung para sa'yo. So, Virgo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, mga kapwa ko Virgo, I love you, I love you. Thank you for your support. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron tayong free reading dito sa ating channel for Virgo. So, thank you from the bottom of my heart. Maraming salamat po for not skipping the ads. So Virgo, ano naghihintay sa inyong ngayong buong buwan ng Agosto pagdating sa inyong pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Five of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, you have the Sun card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hierophant. Beautiful. May basbas ka daw for something. And this time around, nakita ko ng clear path for you. Congratulations. In the area of your near future, you have the Nine of Wands. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Temperance card. Yes, patience, pagkatsaga, and also balance. So, may pag-usapan siya in detail mode para malaman natin, mahimay natin yung challenge na ito. In the area of your fortune, you have the Two of Swords. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the World card. Lovely. Wow. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay ng Setyembre, anong lalamanin ng pera at career mo? So this whole spread ay tungkol lamang sa yung pera at career. Okay? So this is gonna be very lovely reading. So bago natin basahin ang full spread mo this month, Virgo, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have, wow, the Fool card. This is the time now para daw simulan. Okay? Parang get that chance, get that opportunity, habulin mo, yakapin mo, simulan mo na, parang ganyan. So, you are now given the chance by your spirit, kaya it's Virgo, to take a move, take a chance. Gawin mo na yung bago, humakbang ka na, isugal mo na, take that new beginning pagdating sa iyong karera o pagdating sa iyong kaperahan. Marami sa inyo ang lilipat ng trabaho o lilipat ng career o susubok ng mga bagong bagay na sa hinagap hindi mo pa akalaing magagawa mo. Pero ngayong Agosto, sabi mo, I'll need to take the chance. Ganyan. So ngayon parang bukas na ang palad mo na gawin na, ipasa na, or aprobahan na, or ilakad na, something like that. I'm seeing someone na nilalakad na yung papeles, o susubok ka na this time na mag-submit ng application, o sumubok ng kanyang pagkakataon sa isang kumpanya o sa isang endeavor na noon akala niya baka hindi ako pwede dyan, baka hindi pa tamang panahon, pero ngayong buwan na ito malakas yung push sa'yo ng yung spirit guides na, uy, why not? Virgo, why not? Why not gawin natin yan? Why not puntahan natin yon? Why not subukan natin to? So, may mga ganyan ka ngayong buwan na ito. May mga bago. And I'm seeing here na parang you're now trying something new. Na, ito narinig ko ha. Same industry, same gagalawan, pero bago. Bago yung atake mo. Parang ganyan. Bagong paraan. Parang nakaisip ka na right strategy. Sabi mo, this time around, I will reinvent the way I pursue things or the way I pass yung mga proyekto o bago ko gawin yung isang bagay, bago yung atake ko, ganyan. So ngayon, I'm seeing you reinventing yourself and trying new ways kung paano ka magkatagumpay this time when it comes to your career. Marami sa inyo magka-travel, nakikita ko yan, traveling on a different place, on a different setting. Parang iba-iba yung galawan sa bagong lugar na yan. At handa ka dyan, kahit na bago, kahit na nakakatakot, kahit na parang feeling mo marami ka pang dapat matutunan, pero at the same time, ready kang humakbang. Sabi mo kasi parang now or never na to. Parang kung hindi ko gagawin ngayon, kailan pa? Parang matagal ko naman itong hinangad sa buhay ko. Bakit hindi ko nahakbangan? Bakit hindi ko subukan? Kasi dito ka mag-grow. Nakita ko yan. May growth ako nakikita sa mga bagay na gagawin mo this time. Okay? Napakadami rito. It's all about your working hard for this. And ito yung simula
Simula na to ng yung tagumpay, Virgo, okay? So, yan ang lingering energy in your background. Try new things. Huwag matakot sumubok. Huwag matakot humakbang. Huwag matakot gawin yung mga bagay na dating-dating mo pang gustong gawin pero ngayon natatakot ka o nag-aalangan ka. Okay? Sa pag-usapan din ng full spread mo, at the center, you have the Five of Swords. Si Five of Swords, sinasabi niya, yes, marami ka ng pagdaanan in the past. Marami ka ng pain, sorrow, pagkadurog. Some of you parang natanggal sa trabaho, o kaya ngayon nawala ng pagkakaperahan dahil may nangyaring aberya somewhere. And you feel like kailangan mo nang bumangon ngayon. You're feeling the change, Virgo. Nararamdaman mo na yung pagbabago. Nararamdaman mo na yung I don't know why. Nakita ko yung parang hinayaan mo ng isang bagay na mangyari at matapos. Parang sabi mo, ay tapos na ako dyan, okay na ako dyan, let go ko na yan. Kung dati umiiyak ka pa, pero natutunan mo na maging matibay, natutunan mo na para siguro hindi para sa akin yon, baka siguro para sa iba yan, o baka hindi pa ito yung right timing for that. So parang pinabayaan mo, and now you're changing your mindset, you're changing your life, and now you're trying to rebuild yourself. Binabangon mo ulit sa sarili mo, at sumusubok ka ng mga bago. Nakita ko yan. You're trying now to change your course. Yung direction mo, binabago mo na, at hindi ka na umaasang-asa o hindi ka na nagbe-beg, hindi ka na nagde-desperado doon sa isang bagay na ayaw magbukas para sa'yo. Ngayon parang you're trying to really find something new and find something else. Nagbabalik ng energy mo, magbabalik ng kasaganahan sa buhay mo, at saka yung hinahanap mo kasi ngayon stable. Gusto mo yung stable job o stable na pagkakaperahan na hindi ka na katulad dati na meron nga ngayon pero mamaya wala na naman. Yung parang ang bilis dumaan ng pera, ang bilis dumaan ng pagkakataon. Pero ngayon, nakikita ko talaga na you're very, very smart at this time. Nakikita ko yung pagkakamatalino mo at you're now trying to do something na bago, medyo kakaiba, at saka medyo out of your hands, parang medyo may takot, may kaba, pero feeling ko ready ka na to conquer that. Okay? I-clarify natin ang iyong Five of Swords here. Nakita ko rito na sabi mo, worth it lahat ng pinagdaanan mo, worth it lahat yon. Marami kayong natutunan doon. Kaya ngayon, handang-handa ka na sumugal sa mga bagong bagay. Already ka na to level up. Baka meron sa inyo naghahangad ng bagong posisyon, o lilipat na ng bagong industriya, o magka-try na from being an employee. Ngayon, balak mo na magtayo ng sarili mong negosyo. Pwedeng ganun. So, marami kang mga paggalaw nakakaiba sa nakasanayan mo. Okay? The Five of Swords being clarified by the Four of Wands. Yes, ngayon sabi mo gusto mo nang matumbok in reality yung mga bagay na gusto mo. Sa dati kasi nakita ko, sa dati mong ginagalawan, sa dati mong iiwanan, na parang doon kasi sobrang pagod mo, lahat ginagawa mo pero walang kasiguraduhan doon. Parang hirap na hirap kang kunin yung mga bagay na pambigay sa family, panglaan do sa future mo. Parang hirap na hirap ka doon, nag-struggle ka maabot yung mga checklist mo o maabot yung mga goals mo, Parang sayo mo, bigay ako ng bigay dito pero walang nangyayari. Kung meron man paandar-andar, kung meron man paandap-andap. Parang sabi mo, it's time na for me to move on and chase other things that will give you the financial stability, the financial bliss na hinahanap mo for your family and for you, for yourself. Nakita ko na you want growth, you want to have a stable life, at yung parang masyadong relax. Gusto mo yung relax lang, yung kasi sa dati, ramdam ko to sa dati mong trabaho, sa dati mong tinutumbok na trabaho o dati mong ginagalawan, na para bagang lahat ginagawa mo, napakagaling mo, napakahusay mo, napapansin ka, magaling ka naman, you're doing good, you're doing great, pero parang hindi sapat. Pero parang kulang, parang may mali, ganyan. Parang lahat ginagawa mo, pero bakit hindi siya nag-reflect? Hindi pantay, hindi patas yung give and take, kumbaga. Kaya ngayon naghahanap ka ng something else. You're changing your life, you're changing your money matters, you're changing your career matters para matumbok na yung stability. Siguro naghahanap ka ngayon ng solid na solid. Some of you, nakita ko, work from home setting ang hinahanap kasi para maalagaan ang anak o magkaroon na ng pagkakataon na maging mas magaan yung workforce, na hindi ka na pupunta sa trabaho araw-araw. Ngayon nakita ko sa inyo, work from home, or for others, naghahanap ng better option sa trabaho at pagkakapirahan. Okay? In the area of what you want, you have the Ten of Pentacles. Yes, you want to have this time around yung stable na pagkakakitaan, yung pangmatagalan, yung bang hindi ka magkataka kung next 6 months ay tanggal ka na naman, o kung hindi ka makabenta ng quota, baka makaltasan ng sweldo mo, o baka magkaroon ka ng violations. Yung pag may mga bagay kang inaalala sa past job mo o past mong pinagkakaabalahan na parang laging, parang nakakita ko ng net na malaki yung butas, tapos nahuhulog lagi yung pera. Parang sabi mo, sayang yung potential. Ginagawa mo naman lahat, pero bakit hindi swak, hindi pantay yung binibigay sa akin sa binibigay ko? Ganyan. So ngayon parang sabi mo, you want to create a
pagkakaabalahan. Whether trabaho ito o negosyo, baka meron po sa inyo balak na magnegosyo, or umuwi na ng Pilipinas at sabi mo, balak ko na maging closer to my family and work on a family setting na pare-pareho kami nagtatrabaho for a certain negosyo, ganyan. Parang meron kayo bubuin as a team eh. Parang magkakasama kayo, family matters siguro ito, o family goal, nakita ko yan. Na parang dito, gusto mo matayo na ito, mapundar na maayos at maging solid para ito na yung magtuloy-tuloy ng pera ninyo moving forward. Parang balak mo magtayo na lang ng sariling negosyo sa Pilipinas para sama-sama ka with your kids. But for some, nakita ko naman dito na parang you are trying, para sa iba ha, para sa ibang Virgo, merong family matter, whether may binibentang ari-arian ba. Tapos yung makukuhang pera doon, yun ang panimula ninyo para magtayo ng ibang negosyo o magtayo ng ibang pagkakaabalahan na mas magpapalago sa inyong kayamanan. Parang ganyan. Meron kayong binibenta, that's what I'm seeing here. May binibenta ka and you're trying to convince other people na bilhin na to, maganda naman tong property na ito, maganda naman tong bagay na ito, bilhin na kasi kailangan na ng pera para makapagsimula na yung family. Nakita ko yan. For some, nakita ko rin dito talagang yung trabahong tinutumbok mo ngayon, you want it to be long term. Long term. Hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa tumanda ka, hanggang sa magkaroon ka ng benefits, ganyan. Nakita ko yan. You're trying to find jobs or find pagkakabalahan na hindi temporary lamang. Nakita ko yan for you. So, i-clarify natin to. Pero with the sun card here, talaga namang pag lumalabas si sun card ha in any of our reading, garantiya yan. This is a happy reading. Magiging masaya ang inyong pera and career sa buwan na to ng Agosto, Virgo. So congratulations, okay? The Ten of Pentacles being clarified by the Hierophant. Dalawang beses lumabas ang Hierophant. Yes, ngayon may basbas ka. May basbas ka from the higher power na gawin mo na yung gusto mo. Talagang meron kang panimula, meron kang balak gawin, meron kang balak subukan, may plano ka na kumawala sa nakasanayan mo mundo at mag-try ng something new. And with the appearance of two Hierophant here, telling you yes, may basbas ang gagawin mo, may blessing ka. So sabi ng spirits mo, kumawala ka daw sa traditional na ginagawa, traditional na nangyayari. Kasi paulit-ulit na, nakita ko rito with the appearance of Nine of Wands. May paulit-ulit ka lang ginagawa. Na para bagang sabi mo, walang nangyayari, walang paggalaw, bakit ganun, ginagawa ko na lahat, pero bakit hindi ako maka-advance o bakit hindi ako umaabante. So ibig sabihin, sabi ng spirits mo, kailangan mong kumawala sa nakasanayan. Kasi si Hierophant, very traditional ito. Pero pag lumalabas siya, ibig sabihin, tinatawag ka ng spirits mo na, uy, yung traditional na paraan, yung traditional na ways of doing things, hindi daw umuubra yun. So parang kailangan mo daw kumawala sa box na yon at mag-isip ng mga kakaibang paraan in order for you to win this time. No? Nagsusubok ka ng bago, nag-try ka ng new things in your life. So in order for you to win that solidly, kailangan bagong atake, bagong sistema, bagong strategy, hindi na uubra yung dati. So get out of your box, get out of that tradition and make something new. Okay? Nakita ko leveling up ka na at magiging masaya ka sa process na ito. At unti-unti na daw umaangat ang pamilya mo, umaangat ang status mo. Kaya lamang, Virgo, kailangan patalinuhin mo ang sarili mo. Ano ibig sabihin ko ng patalinuhin mo ang sarili mo? Ibig sabihin, kung kailangang aralin ang isang bagay, aralin mo. Okay? Halimbawa, balak mong mag-apply sa gantong trabaho. Pero dahil alam mo naman yung trabaho na yun, hayahay ka na, kampante ka na, gagawin mo lang. Pero sabi ng spirits mo, every time na meron kang bagong gagawin, kailangan inaaral mo siya na hindi lang bumabase ka sa stock knowledge mo. Kailangan meron ka pang binubusisi, nagtatanong-tanong ka, find a mentor, meron daw taong tutulong sa'yo para magturo sa'yo ng ganito, mag-assist sa'yo sa ganyan, ipaalam sa'yo kung ano yung mas madaling paraan, mga ganyan. So, find someone that will assist you in the process para makatulong sa'yo moving forward, para mas madali at para mas magaan yung transition mo from one place to the other. Makakahanap ka daw ng tamang taong tutulong sa'yo. Huwag kang mag-alala, okay? In the area of what you need, you have the sun card here. Yes, kailangan mo maging masaya sa process. Virgo, alam ko, very, very perfectionist tayo. Total tayo mga Virgo, we plan ahead. Kaya minsan, yung plano, nahahalo natin sila sa realidad. At yung realidad na yon, minsan, nakakalimutan natin to give space for imperfection, to give space from learning, to give space for mistakes. Importante yun na parang, wag mo masyadong dibdibin yung proseso patungo sa mga bagong bagay. Just have fun, okay? Nakalagay dito, in the area of what you need, ito daw kailangan mo ngayong buwan na ito, ay magsaya. Maging malaya ka daw. Na yung narinig ko. Kasi kumbaga, sa dati mong trabaho, wala nang time for the self, wala nang time para magsaya, kailangan kayod. Naintindihan ko naman, Virgo, kasi kailangan mo talaga ng pera ngayon, kailangan mo ng pagkakakitaan.
Pero sabi ng spirit guides mo, natapa ka na nga, di ba? Nagka-problema ka na sa past eh. Alam mo na yung mga bagay na mali doon, alam mo na yung mga bagay na pangit doon, na toxic. Bakit bit mo pa yun sa bago mong trabaho? Kung talaga natuto ka sa past na yan at in-apply mo yung change para sa stability na gusto mo, kailangan matuto ka rin magsaya ngayon. Okay? Learn to have fun, learn to go out, okay? Enjoy your life habang nagtatrabaho ka. So, work hard, play hard. Kailangan may balance ka. And always be positive. Hindi tayo pwede laging, ay baka matalo ako, ay baka mag-fail, ay naku, wag na lang, baka matalo. Paano tayo aandar sa buhay kung puro nega, okay? Learn to be positive and learn to enjoy your life. Time na to para kumawala ka. Nakita ko talaga kakawala ka na doon sa isang bagay na matagal mo hinabol-habol, matagal mo ginawa ng ginawa, pero walang nangyari. Ngayon para may kalayaan in your part, para may paghinga ng maluwag, and you're now accepting the new life, the new vision, the new direction para sa buhay mo, okay? The Sun card is being clarified by, narinig ko, be playful daw, maging bata ka ulit. Hindi naman yung childish, pero childlike. Yung parang, hindi ba isip bata, pero parang bata ka pa rin yung puro kasi magaan ang puso mo, madali kang sumaya. Alam mo yun, yung natatawa ka at nag-enjoy ka sa maliliit na bagay, mga ganyan. Learn to enjoy your life again without the judgment or thinking of the judgment of other people. Just do what makes you happy. Okay, Virgo, pangako mo yan ha, ngayong buwan na ito, do what makes you happy. So the Sun card is being clarified by the Empress card. Yes, sa bawat ginagawa mo daw ngayong buwan na ito, nakita ko, simplihan mo lang. Okay? Hindi mo daw kailangan gawin na marubdob, hindi mo daw kailangan gawin na parang kayod na kayod, gapang ka, yung parang pawis na pawis ka, hirap na hirap ka, hindi ka halos makahinga, mga ganyan. So parang wag mo daw pagurin ang sarili mo to the point na hindi ka na nag-enjoy. Okay? Si Empress card, mapapanganak mo naman daw yung kine-create mo eh. Because si Empress card is about creating and pushing out. Pinapanganak niya yung kine-create mo, whether sa trabaho, sa pangarap mo, sa career mo, sa pamilya mo. Sinasabi ng spirit guides mo na kaya mo yan, magagawa mo yan. You just have to be present. You just have to be cool. Yan, para sa amin spirits mo, cool ka lang, relax ka lang. Magsaya ka naman, mag-enjoy ka. Hindi pwedeng lagi diridibdib ang lahat ng bagay. Baka kasi maapektuhan ang physical and mental health mo. So, parang sabi ng spirits mo, work hard, play hard, but also work smart. Hindi pwedeng kada araw, nandoon ka, nagpapagod ka nga, pero parang naisip mo, teka, healthy pa ba to? Healthy pa ba tong pagpapagod ko dito na halos patayin ko na ang sarili ko ganyan o halos hindi ko na kayanin kada araw. So sabi ng spirits mo, maghinay-hinay ka lang daw, okay? Maghinay-hinay ka lang daw sa ginagawa mo at kakayanin mo yan, okay? Kakayanin mo yan at mabubuo siya. So be happy. Be happy and enjoy what you're doing, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Hierophant here. Yes, ito ang naka-apekto dito. Kaya para sa'yo mo, sige, mag-move on na ako. Aalis na ako sa bagay na to kasi hindi ko na kaya. Mag-start over na ako because parang nagkaroon ka ng mental download o parang mental intuitive download from the higher power. Nakita ko yan, may basbas ka. Parang binigyan ka ng kalinawan ni God. Very, very spiritual ito. Pakinggan mo muna, Virgo. This month, magkakaroon ka ng spiritual download. Parang, o nga no, parang kasi yung pala ko ng oras dito, hindi pala worth it itong ginagawa ko dito. Kakapagod, kakaiyak, kakalugmok, sakit ng katawan ko, pero parang yung sweldo ko hindi sapat. O yung pera ko, o yung career ko hindi umaalagwa. Hindi ko nabibigay sa family ko yung karampatan. O parang hindi sigurado masyado itong trabaho na to. Bakit ako nag-stay dito? Nagkakaroon ka ng epiphany, nagkakaroon ka ng kalinawan na hindi mo maintindihan kung saan nagagaling, pero meron. Nakita ko for you na parang, oo nga no, baka nga masyado ko didibdib tong isang to, baka I need to move away, I need to find new things for myself at ready na ako to conquer new ways or to start something new, nakakaiba mula sa mga bagay na sayang siya, oo, nakapanghinayang, ang dami mo na nilaan doon, pero may realize mo talaga this time na parang, this is not for me. So, may basbas ka from the spirit guides, from the spirit realm to do what you can this time. Okay? To do what you want this time. Para sabi ni spirits mo na you will find a mentor. You will find someone or you will find a reputable industry na papasukan mo. Nakita ko yan. A reputable industry. Whether doon, matagal na yung industriya na yan, matagal na yung kumpanya na yan, very solid na sila at saka maganda papatakbo doon. Na parang may magandang relasyon daw yung mga supervisor, yung mga boss sa mga empleyado. So mas maganda dito sa bagong pupuntahan. And you feel like this is for you. Nakita ko yan for you. Nakita mo na parang ito yung para sa'yo at magbibigay sa'yo ng stability sa buhay mo. Nakita ko yan. So, dito mas maayos ang pakikisama sa empleyado, mas maayos ang pasweldo, may benefits pa, tapos maayos pa ang transportation, no? Maganda rin yung pamamalakad, hindi ka ganoon ka-pressure. So, maganda dito sa yung bagong pupuntahan, okay? The Hierophant is being clarified, yes, by the Lover's card. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, you will go here on this industry, on this new parang bagong lugar, bagong gagalawan mo, bagong karera, o bagong pagkakapirahan na
talaga magbibigay ka ng sarili mong commitment. Because Lover's card is not just about kilig ha. Hindi to tungkol sa kilig, hindi to tungkol about sa pag-ibig. This is all about your choices. Choices na papanindigan mo. Choices na meron kang commitment. Ilalaan mo yung commitment mo sa bagay na to, magiging seryoso ka. At nakita ko for long term talaga ito. So, congratulations. So, yung inaasam mo na long-term money, long-term gain, or long-term career na gusto mong umangat sa buhay mo, ito yun. Because Hierophant and the Lover's cards, parehong commitment, parehong pangmatagalan, parehong madibdiban, at saka parehong solid talaga sa buhay mo na hindi to lilipas sa kamay mo o hindi to bigla-bigla mawawala lang. This is something na pagkakaabalahan mo for a very, very long time. Kaya importante sa iyo, Virgo, to stay committed. Committed on your promise, committed on your goal, and committed on your vision. Sa kung anong gagawin mo sa choices mo this time. Kung saan ka pupunta, kung anong bagong simula mong gagawin, na magbibigay sa iyo ng stability, give your whole self here, be committed, and stay happy, and enjoy mo yung proseso para magamit mo siya pang matagalan. Okay? In the area of your near future, eto ka, the 9 of Wands. Nagbunga ang iyong mga pinaghirapan. Dahil hindi ka sumuko, dahil naging matapang ka at sabi mo, why not try ko to? Why not isa pang push? Alam ko nakakatakot, alam ko pagod ka na, paulit-ulit ka na nang nag-fail, paulit-ulit ka na ginagawa mo isang bagay pero nagtataka ka before, bakit hindi umaandar for me? Bakit hindi ako umaalago? Ginagawa ko naman ang lahat pero bakit walang pag-abante? So ngayon, nakita ko dahil naniniwala ka pa rin sa kakayanan mo, naniniwala ka pa rin sa career mo at sa vision mo at sa goal mo, nakita ko rito na yes, yung isang ipupush mo in the near future will give you the proof na ay kaya ko pala. Ay magagawa ko pala. Buti pala hindi ako huminto because malapit nang matapos yung paghihirap mo. At yung outcome, ito kine-create mo, tamang-tama magkasunod sila. Yung kine-create mo ay magkakaroon na ng magandang bunga in the near future. Okay? You will get that job, you will get that approval, you will get that money na hinihintay mo. Basta huwag ka lang doon susuko. Have a consistent and talagang dire-diretsong effort and performance. Alam mo yung sabi ng spirits mo, kahit pagod ka, kahit puyat ka, show up. Continue showing up sa ginagawa mo sa pangarap mo. Hindi pwedeng ngayon gagawin mo bukas, ay ayoko na tinatamad ako, ayoko masakit ang ulo ko, ayoko gawin yan. So sabi ng spirits mo, kahit pagod, kahit ayaw mo, continue showing up. Because that will give the proof kay universe, kay God, na kaya mo. At para sa'yo talaga to, at seryoso ka. At nakita ko talaga dito na hindi ka mag-give up, hindi ka mag-quit, no? Just enjoy the process. Dapat maging masaya ka, maging masigasig ka, put a lot of energy of fun sa ginagawa mo. Kung medyo ngayon nababagot ka o kaya parang nabobore ka, Virgo, maglaan ka daw ng mga possible ways on how to make things exciting. Para kada araw meron kang ilo-look forward sa ginagawa mo na hindi ka parang takot na takot o napapressure o napipilitan, ganyan. So make sure na hindi pa rin nalilingat ang mata mo sa price. Eyes on the price, okay? And don't quit. Just do what you can at talagang magkakaroon ng magandang bunga yan, okay? The 9 of Wands is being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, nakita ko dito na your plan is doing good. Meron ka daw planong ginagawa for the future. I'm seeing here na for the house, meron kang plano para hulug-hulugan na bahay o bilhin na bahay o ibentang bahay, something like that. At nakita ko na malapit nang matapos yan. Kaya ngayon doble kayod ka, Virgo, doble kayod ka sa paghahanap ng mga bagay na gusto mong gawin for the family, gusto mong gawin for the future of the family. Kaya ngayon, most especially in the near future, nakita ko na hindi ka hihinto. Nakita ko yan. Very, very masigasig ka, hardworking. Meron pa sa inyo workaholic. Kasi nakita ko rito gumagana na yung plano mo. Kaya sabi mo, isa pang push, hindi ako susuko, please God, isa pang push, try ko pa po. Nakita ko gumagana na yung plano mo. At umaandar na, tignan mo, yung plano mo na pinagpasa Diyos mo sana, please God, itong plano ko to sana gumana na this time. Ayun, umaandar yung plano at nakakaroon ng magandang resulta. So sabi ng spirits mo, i-continue mo lang yan, be consistent in your work, and continue doing that plan ha. Huwag ka malilingat, huwag ka madidistract. Basta nakadiretso ka sa plano mo, gagana yan, magkakaroon ng magandang resulta. Okay? In the area of your challenge for the month, you have the Temperance card here. Si Temperance card, sabi niya, tiyaga. Tiyaga habang ginagawa mo, habang pinoproseso mo. Because tinan mo siya, ina-alchemize niya yung tubig para maging wine. So sinasali niya sa kabila, sinasali niya ganun. So dahan-dahan, may pasensya siya, nagtiyaga siya, nagkakaroon siya ng mahabang proseso para gawin to. Hindi siya nagmamadali, hindi siya napabagot, hindi siya nababagot, at hindi siya napipikon sa kakahintay. So ngayon, alam niya na yung magagandang bagay
nahisimulan mo at yung magagandang outcome, it requires a lot of patience. It requires a lot of consistency and malawak na pag-iisip. Tingnan mo siya, malawak ang pag-iisip niya at naniniwala siya sa byproduct o sa outcome na ginagawa niya. Kaya yun, lumitaw yung kanyang minamanifest sa bundok. Ibig sabihin, kung ano man ang minamanifest mo, basta may kasamang aksyon at pananampalataya and also patience para gawin siya, makukuha mo yung outcome na minamanifest mo. Sayong-sayo yan. So ngayon, sabi ng spirits mo, ngayong buwan na ito, Virgo, dahil sa mga bago mong gagawin, sa mga bago mong papasukin na industriya na talagang magpapaangat sa karera mo, this is really a solid industry na talagang bago pero matatag at talagang magpapaangat sa'yo, kailangan mo ng pasensya. Okay? Kasi marami ka pang dapat matutunan, marami ka mga bagong malalaman and also mga bagong adjustment, pakikisama. So this time around, magkaroon ka na mahabang pasensya. Okay? The Temperance card is being clarified by the 9 of Wands. 9-9, dalawang beses tumabas ang 9 dito. 9 of Wands. Ibig sabihin, ang 9-9 is all about release. Pag-release ng mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Halimbawa, releasing the control. Kinokontrol mo kasi yung plano mo, kaya pag medyo may aberya, napipikon ka, nainis ka kaagad. So make sure na i-release mo yung control. I-release mo yung forcing things. Hayaan mong dumaan, tumulay, umagos ang tubig sa buhay mo na hindi mo iniisip na kailangan perfect na perfect. Okay? Release the control. Release the worry. Release the stress. Ninanakaw lang ng worry at ng stress yung kaligayahan mo sa proseso ng lahat ng ito. Ngayon, sabi ng spirits mo, wag ka daw hihinto. Okay, don't quit and continue having patience sa mga bagay na gusto mo maganap. 9 of Wands is continuing kahit napapagod, kahit nahihirapan, kasi nananalig ka na kung ano man tong pag-sumikapan mo sa mo, one push pa, ayun, bigla nag-ilaw. Ibig sabihin, malapit mo na mapagtagumpayan to, kaya don't quit. Wag kang huminto, ituloy-tuloy mo lang yung pasensya at pagpunta sa proseso at makukuha mo na yung magandang resulta sa bagong gagawin mo this time. Okay? Bigyan kita ng life cards for the month para maprosesa mo na maayos ang buwan na ito at malaktawan mo siya ng maganda at successfully. Okay? First, you have discipline. Kailangan daw talaga ngayong buwan na ito ng disiplina. Disiplina sa mga ginagawa mo para consistent, okay? Kahit nakakapagod, kahit napakahirap, show up. Parte yun na pagiging disiplinado. Show up every day sa ginagawa mong career. Okay? Another message, you have forgiveness. Patawarin mo na doon yung mga nangyari sa past. Especially here with the 5 of Swords. Maraming pain, maraming sorrow, maraming mga regrets, maraming mga nangyari. Kaya sabi mo, I need to move on. I need to start over for the stability of myself, of my family. Magpatawad ka rin daw para ma-forgive mo rin, para gumaan din pakiramdam mo, ma-forgive mo na lahat-lahat na nangyari before, para magaan yung thread mo at pagtulay mo sa mga bagong bagay. Okay? Para mawala din yung bitterness. Sa totoo lang, yung parte yun ng pagiging forgiving para mawala yung bitterness, hindi maapektuhan yung future mo, hindi maapektuhan yung ginagawa mo, at hindi maapektuhan yung mga future endeavors mo. Okay? Another message of guilt. Alisin mo na talaga yung guilt mo and mga regrets mo in the past. Okay na yun. Tapos na yun, Virgo. Lahat ng mga mali mong ginawa o mali mong desisyon, mali mong hakbang, okay na yun. Patawarin mo ang sarili mo. Move forward. May bago kang simula dito. May chance ka pa. May chance ka pa na itama ang lahat sa mga bagong paraan, sa mga bagong lugar, sa mga bagong pagkakataon. So, kalimutan na ang past, kalamayan mo ang iyong puso at okay na yun. Sabi mo sa sarili mo, okay na yun, natuto naman ako doon, moving forward na ako para sa stability ng buhay ko. Okay? In the area of your fortune, you have the 2 of Swords here. Sabi ng spirits mo, may mga bagay ka daw nalilito ka ngayon, no? Parang ayaw mo mag-decide. Parang meron kang mga bagay na iniisang tabi kasi ayaw mo nang pag-isipan, ayaw mo nang harapin kasi sabi mo hindi mo pa kaya o nalilito ka pa, hindi ka pa sure, meron ka pa indecisiveness sa isip at puso mo na parang ang hirap-hirap mag-decide. Pero ngayong buwan daw na ito, nagkakaroon ka ng beautiful, sound at talagang paninindigan mong desisyon. Bigla-bigla lilinaw daw ngayong buwan na ito yung decision mo, kaya makakapag-move forward ka na. At magkakaroon ka na ng bagong strategy o bagong hakbang o new opportunity na yayakapin kasi sabi mo, now I understand. Now malinaw na sa akin. Bigla-bigla gagaan ang pakiramdam mo sa isang desisyon at lilinaw sa isip mo kung ano tatahakin mo. It's either meron kang malalaman na impormasyon, that's what I'm hearing, meron kang impormasyon na malalaman na magpapalinaw ng isip mo, magpapalinaw ng puso mo na ito yung gusto kong puntahan, ito yung gusto kong gawin this time. Medyo gagaan na yung pakiramdam mo sa pamimili, no? At nakita ko dito na parang magiging bukal sa loob mo tong pamimili na to, magaan sa loob, and also ipapanindigan mo siya. Nakita ko ipapanindigan mo and you're very very happy with this decision. Ang daming tumalon. Talaga namang yung indecisiveness ay humahalo sa energy ni cards. Okay, Virgo, clarify natin si 2 of Swords. 2 of Swords being clarified by yes, the Death card. Wow. Talagang yung decision mo will change your life. This will change your life for the better. Itong decision na to, ito na yung pagkakataon mo na baguhin ang buhay mo. At nakita ko na tama itong decision na to at magiging maganda itong pagkakataon for you to natahakin yung bagong landas. Nasa area siya ng fortune.
Sa area siya ng fortune, ibig sabihin ko ano man ang magiging decision mo this time, that is the right decision. That is the right path. So, this will change your life for the better. Nakikita ko na yung liwanag sa dulo. Nakikita ko na yung magandang paparating, malamig, maganda, magaan sa pakiramdam. So, wag ka daw, narinig ko, wag ka daw magmamadali mag-decide ha, porque sinabi ko na this month darating yung magandang desisyon. Wag mo madaliin ngayon ang puso mo at isip mo. Wag mo i-rewire isip mo na, ay, kailangan ko na bilisan kasi magiging tama pa na desisyon ko. Ibig sabihin, sabi ng spirits mo, darating siya at the right time. Darating yung pagkaluwag ng damdamin para, okay, this is what I want. Luluwag yung damdamin mo sa pamimili. Darating yan sa buong buwan ng Agosto. Merong petsa dyan na magkakaroon ka ng kalinawan o clarity in your mind na parang, okay, ready na ako mag-decide. Ito yung decision ko. Huwag ka magmamadali porque sinabi ko na, ay, tama decision mo. Huwag ka magmamadali. It will come to you at the right time. So, don't pressure yourself, okay? And this will change your life. Napakaganda. In the area of your divine messages, you have the world card. Yes, Virgo, the world is your oyster. Ibig sabihin nun, kaya mo gawin kahit ano. Sinara mo na yung past, especially here with the Five of Swords, iniwan mo na, balak ka na magsimula ng bago. Ibig sabihin, sinara mo na yung chapter na yun, no? Sinara mo na yung cycle na yun. Sabi mo, ready na ako to new things, ready na ako to try a new job, a new kaperahan, new pagkakataon, ready na ako, Lord, ready na ako, world, give it to me. So ngayon, sabi ng spirits mo, yes, do that. Yun ang isipin mo. Handa ka sa kahit anong bagay. Buksan mo ang mundo mo. Huwag mo isara yung mundo mo sa shell na yan. Open your eyes, open your heart, open for the possibilities of life. Kahit ano pwede mong gawin, kahit ano pwede mong pasukin. Be open, wag mo limitahan ang sarili mo, okay? And success will be yours. So, i-clarify natin siya the world card. The world cards will be clarified by you have the Eight of Cups. Yes. Ngayon, ready ka talaga to move away. Because Eight of Cups, iiwanan mo na talaga yung bagay sa'yo na alam mong wala nang growth, wala nang silbi, o kaya wala nang saysay. Sabi mo, pwede na ako mag-move on and start a new thing. Ready ka na umalis at simulan yung mga bagong bagay na kakaiba at bago. Narinig ko yung excitement eh. May excitement kang mararamdaman sa mga bagong bagay na hindi mo sa hinagap akalain na makukuha mo. So ito yung pagkakataon na talagang ma-excite ka at habulin mo yung mga magagandang bagay at huwag ka matakot sumubok. Huwag ka matakot sumubok. The world is yours. Find your happiness, find what makes you complete, and find what makes you satisfied. Kung sa dati feeling mo lagi kang gutay-gutay o parang feeling mo kakarampot o paapda-apda o unti-unti yung nabibigay sa'yo, ngayon habulin mo yung mga bagay na para sa'yo na deserve mo, okay? So yan ang inyong divine messages. Ang outcome mo, mamaya basahin natin. Bigyan mo na kita ng fortune cards for your money. Money and career oracle cards ito ha. So bigyan kita nito. Yan, una-una you have helping hand. Yes, talaga may tutulong sa'yo with the two Hierophant here. Helping hand, need others to assist with services, increased productivity. No one can handle it all. So ngayon, meron daw mga tutulong sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala sa mga gagawin mo. Help is coming. Okay? Another message you have social status, you will reach the heights of fame and society. Don't get arrogant. Yes, ito sabi ko sa iyo, di ba? Paangat ka na sa trabaho, sa negosyo, sa career mo. Paakyat ka na. You're trying to level up, okay? At ito yung nagbibigay sa iyo ng garantiya. Social status, aakyat ka daw. Another message you have, gambling. Iwasan mo daw yung masyadong paggasta ng iyong pera. Bigyan mo daw ng maraming pagkakataon at maraming pagbubusisi at pag-iisip bago ka maglabas ng iyong kaperahan this month, okay? Another message, you have many choices. Opportunities abound when you are in a dilemma. All roads lead to Rome. Look at all options. Yes, talagang lalabas bigla yung mga options mo. Sabi ko sa iyo kanina, diba, tatama ito mga cards natin. Tamang-tama, ito yung garantiya sa iyo. Marami kang options. Marami ka pang pwedeng gawin. Marami kang decision na makukuha this time at lalabas yan sa iyo. Doors opening up para makapag-decide ka. Another message you have, dumudulas ang mga cards. Wealth, you are moving towards real wealth and prosperity. Keep up the great work. Yes, meron daw wealth o kasagandahan ka makukuha ngayon. Congratulations, Virgo. Napakaganda. Bagutin ko rin ang outcome mo, bigyan mo na kita ng another fortune cards. You have wind chimes, peace and harmony. Yes, may peace and harmony ka dapat i-keep sa buhay mo this month. Relax ka lang, cool ka lang, okay? Another message, you have dog protection from a powerful friend. Yes, meron ka daw protection na makukuha from someone powerful na i-guide ka. Probably ito yung helping hand na kailangan mo this time. Another purse, pay attention to your finances. Yes, ito yun. Itong card na to, pareho sila. Sabi, alagaan mo daw ang kaperahan mo. Mag-isip mabuti bago gumasta. Okay? Another message of tiger, doing something risky, taking a chance. Yes, ito yung pagkakataon talaga to take a risk. Pareho, with a full card, taking a risk, taking a chance sa mga bagay at kaya mo yan. Okay? Ang outcome mo for the month August for pera and career, ano kaya ito? But first, ihanda mo na yung isang tanong ha. Kasagutin natin yan later. Ang outcome mo for August, pera and career bago tayo tumulay ng September ay
Wow, Page of Swords. Good news after good news after good news. Page of Swords is deliverer of magandang balita. So, yung text na hinihintay mo for something new, tawag, konfirmasyon, yung permit, yung dokumento, yung visa darating na, yung approval ni someone, yung yes card na hinihintay mo na parang, God, ibigay mo sa akin to, ibigay mo sa akin, darating na. Okay, so, ngayon sabi ni Spirit mo, be ready, be prepared. You can learn as you go. Hindi naman kailangan perfect na perfect kapag pasok doon. Hindi naman perfect na perfect lahat na gagawin mo. You can learn as you go, okay? Marami ka pa dapat matutunan, so ask if you must. Magtanong-tanong ka, mag-research ka, alamin mo, kalkalin mo yung mga bagay na kailangan mo matutunan para makip mo sa buhay mo itong mga bagong bagay na gagawin mo. Para yumabong agad, mag-settle ka kaagad doon at maging gamay na gamay mo lahat ng gagawin mo doon. And you are on to the path of success. Nakita ko yan with a Hierophant here. So ngayon, yung bagong good news na darating from call, text, chat, or email, at tabiyanan mo yung cellphone, baka tumunog yan anytime this August. Yung good news na yun ang magbibigay sa'yo ng go signal to do the new thing, to do this new job or new opportunity at gawin mo na ito makakaya mo, Virgo, na ikip yan sa buhay mo. Aralin mo mabuti para mapakinabangan mo siya at maging stable ka, stable job, stable career for a very long time. Okay? Page of Swords, clarify natin. Page of Swords being clarified by... yun, wow, 3 of Cups, celebration, harvest time. This is you celebrating life with your family and friends kasi narinig mo na yung tawag, narinig mo yung confirmation, narinig mo yung go signal, narinig mo na yung approval from someone or confirmation from someone. Andyan na, Virgo, bigay ko na sa'yo. Virgo, nakuha mo na yung trabaho. Virgo, nandyan na yung aumento sa sahod. Virgo, yung inaasahan mo nandyan na. So you will celebrate with your family. And this good start na gagawin mo, talagang dire-diretso ang tagumpay, dire-diretso ang paggaan ng buhay at i-harvest mo na yung good outcome this time. Congratulations sa iyo, Virgo. Napakaganda ng iyong August pera and career. So dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Umuulan. Wow, Virgo, that is a guarantee for you na yes, blessing is coming. Blessing is coming for you. Biglang umulan, bigla-bigla. Walang pasabi, biglang umulan, malakas. So Virgo, concentrate on your question and close your eyes. Spirit guides, Holy Spirit, bigyan kay Virgo sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel spirit guides to give you the confirmation. Wala naman to sa yung angel guide this time. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Virgo, open your eyes. Inhale. And exhale, you have the Sun card upright. You have the Wheel of Fortune in reversed. You have Don't Stop. And you have the Recovery. Okay, sabi ng spirit guides mo, when it comes to your question, yes, magiging masaya ka dyan. Kung ang sagot ay yes, yes sa sagot. No, magiging masaya ka sa outcome ng question mo. You will be happy na nakuha mo na siya. Magkataron-taron ka sa saya. And para sa'yo mo, at last, na solusyonan din, at last, nagawa din. Pero sabi ng spirit guides mo, huwag kayo hihinto because the Wheel of Fortune in reverse, sinasabi dito na parang kailangan hindi kayo hinto porke nakuha mo na yung sagot, porke nakuha mo na yung kasagutan, porke parang nakaka-relax na, ay hahayahay ka na, kampante ka na. Continue working with this question. Continue giving your all at huwag kayo hihinto para makip siya sa life mo at magkaroon ng magandang bunga para mag-elevate, para gumanda pa at maging maganda pa yung resulta. Nakita ko na huwag ka daw kampante, continue working on this para makuha mo patuloy na patuloy at maging consistent yung outcome sa question mo. Sabi ng angel mo, don't stop. Yes, don't stop. Ito talaga yun. Huwag hihinto, huwag pa kampante, dire-diretso ang galaw para maparatili mo sa buhay mo yung good outcome from your question. Don't stop na pag-asikaso dyan o paggalaw dyan sa bagay na sa question mo and recovery. Malapit ka na daw mag-recover sa mga pinagpaguran mo o sa pagka-anxiety mo o worry o stress mo sa ginagawa mo. Malapit ka na daw maging maayos. Nagiging maayos daw ang resulta niyan. Magiging masaya ka na ulit. Kaya kailangan kilos. Don't stop. Work on it para makuha mo yung tagumpay sa bagay na yan. And you will be crying tears of joy. And magkatalon-talon ka sa tuwa kasi hindi ka makapaniwala na nandiyan na siya. So congratulations to Virgo. That is your answer to your question. Hopefully pinasagot ka yan. Ito rin po ang inyong August pera and career. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Virgo, I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.